Kagawaran ng maraming wika. Gabay ng magulang sa mga karapatan at mga pananagutan sa pang-edukasyon ng mga natutukoy na mga mag-aaral. Lydia Quinta, Principal Consultant. Kagawaran ng maraming wika. Lupon ng Edukasyon ng Estado ng Illinois. Summit ng Magulang 2020. Katarungan, kalidad, pakikipagtulungan, komunidad, pangkalahatang ideya. Mga kahulugan. Paghahanap sa bata. Multi-tiered System of Supports, MTSS. Referral at pagsusuri. Mga kategorya ng karapat-dapat. Individualized Education Programs, IEPs. Least Restrictive Environment. Mga EL kasama ang mga IEP sa programa ng pagtransisyon. Mga kahulugan. English learner ay isang mag-aaral na kwalipikado para sa mga suporta sa panahon ng pagkuha ng wikang Ingles at nakilala batay sa sumusuri ng wika sa tahanan at isang proseso ng pagsusuri na isinagawa ng distrito ng paaralan. Student with a disability ay isang mag-aaral na sinuri para sa mga serbisyo ng espesyal na edukasyon at bilang isang resulta ng pagsusuri ay natagpong karapat-dapat para sa mga espesyal na serbisyo sa edukasyon sa ilalim ng isa o higit pa sa mga kategorya ng kapansanan na kinilala sa ilalim ng IDEA. Mga kinakailangan sa batas. Ang isang LEA ay dapat magbigay sa EL na estudyante ng isang individual na edukasyon plano, IEP, kasama ang tulong ng wika at ang mga espesyal na serbisyo sa edukasyon. Ang mga distrito ng paaralan ay dapat magbigay ng mga estudyante ng EL na may mga kapansanan sa parehong tulong sa wika at may kaugnayan sa kapansanan, mga serbisyo kung saan sila ay may karapatan sa ilalim ng batas ng federal. Dapat ding ipaalam sa mga distrito ang isang magulang ng isang mag-aaral ng EL na may isang IEP kung paano natutugunan ang programa ng edukasyon sa pagtuturo ng wika sa mga layunin ng IEP ng mga bata. Batid na mga kagawaran na ang ilang mga distrito ng paaralan ay may formal o informal na patakaran ng walang dalawahang mga serbisyo. Halimbawa, isang patakaran sa pagpapahintulot sa mga mag-aaral na makatanggap ng alinman sa mga serbisyo ng EL o mga espesyal na serbisyo sa edukasyon, ngunit hindi pareho. Ang iba pang mga distrito ay may patakaran sa pagkaantala ng mga pagsusuri sa kapansanan ng mga estudyante ng EL para sa espesyal na edukasyon at mga kaugnay na serbisyo para sa isang tinukoy na tagal ng panahon batay sa kanilang katayuan sa EL. Ang mga patakarang ito ay hindi matatanggap sa ilalim ng mga IDEA at mga batas sa karapatan sa sibil ng federal at inaasahan ng mga kagawaran na tutugon ng mga SEA ang mga patakarang ito sa pagsubaybay sa pagsunod sa mga distrito sa batas ng federal. Dagdag pa, kahit na ang isang magulang ng isang estudyante na EL na may kapansanan ay tinatanggihan ang mga serbisyo na may kaugnayan sa kapansanan sa ilalim ng IDEA o Section 504. Ang estudyante na may kapansanan ay nananatiling may karapatan sa lahat ng mga karapatan at serbisyo ng EL tulad ng inilarawan sa ito patnubay. Sulat para sa aking mga kasamahan, US Kagawaran ng Hustisya, Dibisyon ng Karapatang Sibil, Kagawaran ng Edukasyon, Opisina ng Karapatang Sibil, Ikapito ng Enero, taong 2015. Section F. Paghahanap sa bata. Kung naniniwala ka na ang iyong EL na bata ay may kapansanan, kung minsan ang mga distrito ng paaralan ay tumatanggi sa mga pagsusuri para sa mga espesyal na serbisyo sa edukasyon para sa mga EL. Ang ibinigay ng mga distrito ng makatuwiran ay magsasagawa sila ng pagsusuri pagkatapos makamit ang iyong anak na mataas sa Ingles.
Ang pamamaraang ito ay hindi pinapayagan ng kasalukuyang mga regulasyon. Kung ang isang bata ay pinaghihinalaang magkaroon ng kapansanan, ang isang pagsusuri ay hindi dapat maantala dahil ang bata ay isang EL. Paghahanap sa bata. Gayunpaman, kung minsan ang kabaliktaran ay totoo sa EL. Ang isang bata ay tinukoy para sa mga espesyal na serbisyo sa edukasyon lamang dahil ang batang yon ay hindi makapagsalita ng matatas na Ingles. Ang hindi nagsasalita ng Ingles ay hindi isang kapansanan. Hindi nagsasalita ng Ingles o hindi nagsasalita ng matatas na Ingles ay hindi maaaring maging isang tiyak na kadahilanan sa pagbibigay ng mga espesyal na serbisyo sa edukasyon. Kung ang iyong anak ay walang kapansanan, ang suporta sa wikang Ingles ay dapat ibigay lamang sa iyong anak sa pamamagitan ng edukasyon sa bilingual, hindi sa pamamagitan ng espesyal na edukasyon. Multi-tiered System of Supports, MTSS. Kung ang iyong anak ay isang English learner na nahihirapan sa akademya, kung minsan mahirap makilala ang pagkuha ng wika mula sa isang kapansanan. Kapag may pag-alinlangan, maingat na ilagay ang iyong anak sa proseso ng MTSS. Ang proseso ay dapat isama ang pagsaalang-alang para sa mga pagkakaiba sa kultura at mga disenyo ng linguistics na naroroon sa nangingibabaw na wika ng iyong anak. Ikatlong baitang. Masinsinang magpasarili tagubilin. Ikalawang baitang. Mga grupong nakatarget sa pagkakasangkot. Unang baitang. Pangkalahatang panuto. Multi-tiered System of Supports. Ang proseso ng MTSS ay dapat magsimula sa pagtatasa ng nangingibabaw na kasanayan sa pagbasa ng wika ng iyong anak, kasunod ng pagtataguyod ng pagkakapareho at pagkakaiba sa pagitan ng wikang ito at Ingles. Ang kaalamang ito ay dapat gamitin upang magdisenyo ng lahat ng tatlong baitang ng interbensyon ng MTSS. Referral at pagsusuri. Kung ang iyong anak ay isang English learner na pinaghihinalaang may kapansanan, dapat masuri ang iyong anak sa kanyang nangingibabaw na wika, sa paraang walang katuturan at magalang sa kultura ng iyong anak. Ang katayuan ng iyong anak bilang isang EL at ang kasanayan ng iyong anak sa Ingles ay hindi dapat antalahin ang pagsusuri para sa mga espesyal na serbisyo sa edukasyon.
Referral at pagsusuri. Ang pagsusuri ng iyong anak ay dapat isama. Mga dokumento mula sa bansa ng iyong anak kung naaangkop at magagamit na isinalin sa Ingles. Mga obserbasyon sa iba't ibang mga kapaligiran. Malawak na pakikipanayam sa iyo at posibleng ibang mga miyembro ng pamilya upang maitaguyod ang kasaysayan ng kalusugan ng iyong anak. Mga sa kanyang nangingibabaw na wika at gumagana kung ihahambing sa mga kapatid, ibang mga kamag-anak, at mga kapantay mula sa parehong kultura at may katulad na kaalaman sa linguistika. Referral at pagsusuri. Kung ikaw at ang iba pang mga miyembro ng pamilya na kasangkot sa proseso ng pagsusuri ay hindi nagsasalita ng mahusay na Ingles, ang lahat ng komunikasyon ay dapat isagawa sa isang kwalipikadong tagasali na ibinigay ng distrito ng paaralan. Referral at pagsusuri. Bukod dito, ang mga tagasuri ay dapat gumamit ng mga instrumento na angkop para sa pagtatasa ng pagganap sa nangingibabaw na wika ng iyong anak. Isaalang-alang ang pag-unlad ng iyong anak sa edukasyon sa wika at sa mga klase na may suporta sa bilingual o ESL. Alamin ang iba pang mga pangangailangan ng data. Iwasan ang pag-uulat ng mga marka kung ang mga kaugalian ay hindi angkop para sa mga EL. Isama ang mga kinatawan na may kadalubhasaan sa bilingual na edukasyon sa wika. Mga kategorya ng karapat-dapat. Para sa isang bata na maging karapat-dapat sa mga serbisyo, ang kapansanan ay dapat na makaapekto sa pagganap sa pang-edukasyon ng bata at nangangailangan ng espesyal na idinisenyo na pagtuturo at mga kaugnay na serbisyo upang ang mag-aaral ay sumulong sa pangkalahatang kurikulum ng edukasyon. Ang mga mag-aaral ay maaaring maging kwalipikado para sa mga serbisyo sa ilalim ng isa o higit pang mga kategorya. Ang isang bata ay maaaring hindi kilalanin bilang isang bata na may kapansanan dahil sa nagsasalita siya ng isang wika,
maliban sa Ingles at hindi siya masyadong nagsasalita o naiintindihan ng Ingles. Mga kategorya ng karapat-dapat. Ang iyong anak ay maaaring makilala para sa mga espesyal na serbisyo sa edukasyon sa ilalim ng isa sa mga sumusunod na 14 na kategorya. Maramihang mga kapansanan. Kahinaan o kapansanan sa mga buto o kalamnan. Mga ibang kahinaan o kapansanan sa kalusugan. Tiyak na kakulangan sa pag-aaral. Kahinaan sa pagsasalita at pagwika. Makabagabag na pinsala sa utak. Kahinaan o kapansanan sa mata. Autism Spectrum Disorder. Bingi at pagkabulag. Pagkabingi. Pag-antala ng pag-unlad. May kakulangan sa emosyon. Kahinaan o kapansanan pandinig. Kakulangan sa pag-iisip. Mga kwalifikasyon na sumusuporta sa bilingual. Ang pagtatasa ng espesyal na edukasyon ay hindi matukoy ang pagiging karapat-dapat para sa mga taga-suporta sa bilingual. Gayun din, ang screening para sa taga-suporta sa bilingual ay hindi matukoy ang pagiging karapat-dapat para sa mga serbisyo espesyal na edukasyon. Ang isang mag-aaral ay maaaring italaga bilang isang EL lamang kapag hindi bababa sa isang katanungan sa isang sumusuri ng wika sa tahanan ay sinagot ng oo. Natagpuan ng isang mag-aaral na karapat-dapat batay sa mga resulta ng pagsusuri na nagbibigay na ang distrito ng paaralan ay gumagamit ng isang naaangkop na pagsusuri. Pre-IPT, preschool. WIDA modelo. Unang semestre ng kindergarten, unang semestre ng ika-unang grado. WIDA tagasuri. Ikalawang semestre ng ika-unang grado, ika-12 grado. Individualized Education Programs. Bago ang bawat pulong ng IEP na dapat isagawa ng hindi bababa sa taon-taon, ang mga magulang, tagapag-alaga ng isang bata na may IEP ay dapat tumanggap ng isang paunawa na naglista ng layunin ng isang pulong at ang mga pamamaraan sa pamamaraan.
Ang isang paunawa sa komperensya at isang kopya ng mga pamamaraan ay dapat ibigay sa iyo sa iyong nangingibabaw, wika sa tahanan, maliban kung pumirma ka ng isang pag-alis at hiniling ang mga dokumento na ito sa Ingles. Individualized Education Programs. Ang impormasyon sa iyong anak at pangunahing wika sa pahina una ng dokumento ng IEP ay dapat natumpak at naaayon sa impormasyong iyong ibinigay sa sumusuri ng wika sa tahanan. Individualized Education Programs. Kung ang iyong nangingibabaw, katutubong wika ay bukod sa Ingles, ang distrito ay dapat magbigay ng taga-interpreta para sa lahat ng mga pulong ng IEP at ilista ang kanyang pangalan sa ibang impormasyon ng mga kalahok. Hindi ka maaaring hilingi ng distrito na ipaubaya mo ang iyong karapatan na magkaroon ng isang tagasalin sa mga pulong ng IEP para sa iyong anak. Individualized Education Programs. Kung ang nangingibabaw na wika ng iyong anak ay maliban sa Ingles, ipinapalagay na ang isang espesyalista sa bilingual ay nakikilahok sa mga pagpupulong ng IEP. Individualized Education Programs. Mga dapat isama sa IEP ng iyong anak. Ang mga pangangailangan ng komunikasyon ng iyong anak at kasalukuyang antas ng pagganap sa Ingles at sa nangingibabaw na wika. Kung ang iyong anak ay isang EL, dapat talakayin ng IEP ang naaangkop na linguistics at kulturang pangkultura na maaaring kailanganin ng iyong anak. Impormasyon sa access o ang alternatibong access exam at ilista ang mga akomodasyon na dapat matanggap ng iyong anak sa pagsubok. Least restrictive environment.
Ang lahat ng mga mag-aaral na may IEP, kasama na ang mga EL na may mga IEP, ay may karapatang maedukado ng mga hindi kapansanan na mga kapantay sa pinakamaraming posible. Ang isang EL na may isang IEP na batay sa mga marka ng access ay dapat mailagay sa isang buong oras na transitional bilingual na programa ng edukasyon. Maaaring ilipat sa isang part-time na transitional bilingual na programa ng edukasyon ng isang pangkat ng IEP, sa kondisyon na ang pagbabagong ito ay kapaki-pakinabang sa pagtuturo para sa mag-aaral at magreresulta sa paglalagay ng mag-aaral na iyon sa hindi bababa sa paghihigpit na kapaligiran. Least restrictive environment. Ang koponan ng IEP ay walang karapatang talikuran ng mga bilingwal na suporta para sa isang mag-aaral na kinilala bilang isang mag-aaral ng Ingles. Ang koponan ng IEP ay hindi maaaring pilitin ang mga magulang, tagapag-alaga ng isang EL na tumanggi sa mga suporta sa bilingwal para sa isang bata. Ang koponan ng IEP ay hindi maaaring magpasya na ang mga suporta sa bilingwal para sa mga EL ay maihahatid lamang sa pamamagitan ng konsultasyon. Ang mga taga-suporta ng wika ay ang mga direktang serbisyo na ibinigay sa isang bata at maaari lamang mapunan ng konsultasyon. Mga EL kasama ang mga IEP sa programa ng pagtransisyon. Ang ilang mga mas matatandang mag-aaral na may IEP ay manatili sa paaralan hanggang sa kanilang ika-22 kaarawan matapos na makumpleto ang lahat ng kinakailangang gawaing kurso sa high school. Kung ang isang mag-aaral na may kapansanan at limitadong Ingles ay kabilang sa pangkat na ito at nakatala sa isang paaralan sa US, sa kauna-unahang pagkakataon, ang mag-aaral na iyon ay dapat na masuri para sa mga suporta sa bilingwal sa kabila ng katotohanan na ang mag-aaral ay hindi na kinakailangan na kumuha ng mga klase sa akademiko. Mga EL kasama ang mga IEP sa programa ng pagtransisyon. Ang isang EL na may isang IEP na nakamit ang mga kinakailangan sa pagtatapos ng akademiko ng distrito ng paaralan, ngunit nakatala pa rin at tumatanggap ng mga espesyal na serbisyo sa edukasyon, mga kasanayan sa buhay, mga programa sa bokasyonal at iba pa, ay dapat ding makatanggap ng suporta sa bilingwal. Gayunpaman ay mas mahihiling kinakailangan na kumuha ng access pagsusulit. Mga katanungan. Kagawaran ng maraming wika. 312-814-3850. Multilingual at isbe.net